May mga lugar na misteryoso na mapapaisip ka kung totoo nga ba ang alam natin. Napag-usapan na natin ito ng ilang beses sa mga video na makikita ninyo sa channel, pero ang pag-uusapan natin ngayon, sigurado kaming hindi lang kayo mapapahanga, kundi mapapaisip din kayo kung tama ba talaga ang buong kasaysayan ng pinagmulan ng ating kasaysayan. Ngayon, pupunta tayo sa Tiahuanaco, disyertong talampas sa Andes ng Bolivia. Tutuklasin natin dito ang isang kakaiba at misteryosong arkitekturang kompleks na palaisipan pa rin sa mga mananaliksik. Posible kayang patunay ang lugar na ito ng isang dating maunlad na nawalang sibilisasyon? Naniniwala kami na oo, at kung susundan ninyo ang kwentong ito hanggang dulo, siguradong magiging pareho rin ang opinyon ninyo sa amin. Sige, tulad ng dati, bago tayo magsimula sa paglalakbay na ito, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe at ibahagi ang aming mga video para suportahan ang aming channel. Sa isang liblib na sulok ng Andean Plateau sa Bolivia, 1,600 metro, taas at 3 metrong taas, makikita ang mga estruktura ng makinis na bato na may eksaktong hiwa, tuwid na anggulo at pambihirang pagkakabit. Pinag-uusapan natin ang Tiahuanaco, lalo na ang Pumapungku, isa sa pinakakahangahangang monolitikong kompleks sa mundo. Marami sa mga estrukturang nakikita natin ngayon ay wasak at nakatiwangwang. Bagamat mukhang normal itong dulot ng panahon, tila may mas malalim na dahilan ngayon. Babalikan pa natin ito mamaya sa video. Sa ngayon, para lubos nating maunawaan ang lahat ng kakaiba at misteryosong aspeto ng napakalaking pook arkeolohikong ito, kailangan nating magsimula sa simula. Ang Tiahuanaco ay sinaunang pook arkeolohiko sa Bolivia, malapit sa timog silangang baybay ng Lawa Titicaca. Ayon sa opisyal na salaysay ng mga historiador, ang sibilisasyon ng Tiahuanaco ay umunlad sa pagitan ng 500 at 1,000 AD. Ang lungsod ng Tiahuanaco na tinatawag ding Tiahuanaco ay pinaniniwala ang may mga pinagmulan na maaring mas matanda pa. Ang Tiahuanaco ay tinatawag na Tiahuanaco. Ang lungsod ng Tiahuanaco ay kilala bilang isa sa pinakamalagang sentrong seremonyal ng sibilisasyong pre-Inca at kumakatawan sa isa sa mga pinakamalagang kultura ng pre-Columbianong Amerika. Noong taong 1200 misteryosong nawala ang sibilisasyon ng Tiahuanaco sa lugar. Karamihan sa mga arkeologo ay sang-ayon na sanyito ng malaking pagbabago sa klima. Ang Tiahuanaco ay naging batayan ng mga paniniwala ng mga Inca na sa mga sumunod na siglo ay sinakop ang rehiyon. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, inilaan ni ng Austrianong ininyerong si Arthur Posnansky ang maraming taon sa pag-aaral ng guho ng Tiahuanaco. Sa pagsasaliksik ni Posnansky, tumutok siya sa isang bahagi ng rehiyon kung saan napansin niyang may kakaibang mga batong nakatayo ng patayo. Ito ang unang palatandaan na nagbigay ideya sa inhinyero na maaaring may obserbatoryong pang-astronomiya dun libu-libong taon na ang nakalipas. Dahil sa natuklasan ni Posnansky, maraming eskolar ang pumunta sa rehiyon at natuklasan din nila malapit sa lugar ang isa pang misteryoso at sinaunang pook arkeolohikal. Pumapungku. Sa Aymara, ang Pumapungku ay nangangahulugang pintuan ng puma. Hindi alam kung sino ang nagdisenyo at nagtayo ng kompleks na ito ng monolito. Matagal nang inaaral ng mga mananaliksik ang guho pero wala silang natuklasan. Sa halip, habang mas sinusuri ang lugar, mas dumarami ang mga teoryang malabo pa rin. Ang mga monolito ng Pumapungku ay gawa sa granito at diorite. Ang diorite ay napakatigas na bato, kaya ngayon, mga bit ng drill na diamante ang ginagamit para maproseso ito. Mukhang hindi ito naging problema sa sinaunang tagapagtayo na humubog ng bato ng kamangha-mangha. Makikita natin ang perpektong mga tamang anggulo, napakakinis na pagkakakinis at mga bilog na hugis na parang ginawa gamit ang mga makabagong kagamitan na meron tayo ngayon. Ang isipin na nagawa ang lahat ng ito gamit ang mga primitibong kasangkapan ay tila isang palaisipang hindi pa maipaliwanag hanggang ngayon. Ngunit napakaraming misteryo ang bumabalot sa mga kahangahangang estrukturang ito. Simula pa lang sa mga tibagan ng bato kung saan kinuha ang mga bato na nasa humigit kumulang 60 kilometro ang layo. Kung paano nadala ang mga dambuhala at napakabigat na mga bato hanggang sa Pumapungku ay hindi pa rin malinaw. Ngunit simula pa lang ito ng mga kakaibang bagay. May isa pang kakaibang aspeto kapag sinusuri ang pagkakagawa. Kapag tinitingnan ang mga bato, mapapansin na mayroon itong masalimuot na sistema ng pagkakabit.
Nilalagyan ng ukit sa pagitan ng dalawang bato para malagyan ng metal na pang-ipit na tumutulong magpatatag sa mga bato. Kailangan sa proseso ang pagdikit ng mga bato, pag-ukit sa mga ito para gawing hulmahan, tapos bubuhusan ng tunaw na metal na kapag tumigas ay magbubuklod sa magkakatabing bato. Ginagamit din ang sistemang ito sa ibang sinaunang kultura gaya ng mga Ehipsyo para gawing mas matibay ang kanilang mga estruktura. Ang pagsusuri sa mga metal na ginamit para sa mga dugtungan na ito ay nagpakita na ang mga ito ay gawa sa isang natatanging haluang metal ng tanso na binubuo ng arseniko, bakal, silikon at nikel. Misteryo ito dahil walang nickel sa Bolivia. May isa pang mahalagang detalye ring dapat isaalang-alang. Sa mga pangkabit, natagpuan din ang bakas ng platinum at aluminyo. Alam natin na ang platinum ay natutunaw sa napakataas na temperatura, mga 1,800 degree, kaya't ito ay hindi lang mahalaga kundi perpekto rin para sa mga gawaing industrial. Ang aluminyo ay nadiskubre lang noong 1,800, kaya ilang siglo pagkatapos pa ng paggawa ng mga estrukturang ito. Ang nagtayo ng mga monumentong ito ay may alam sa mga haluang metal na madidiskubre pa lang makalipas ang mga siglo, at kaya rin nilang magtayo ng napakataas na antas na pasilidad sa pagtutunaw at paghuhulma ng metal. At lahat ng ito ay nagawa sa isang lugar na mahirap at salat pa sa panggatong na kahoy. Sa puntong ito, di maiwasang itanong, kailan itinayo ang Puma-Pungku? Gaya ng nabanggit, natuklasan ni Poznański na ang mga nagtayo ng Tiahuanaco ay gumawa ng malaking obserbatoryong astronomiko na nakaayon sa araw at mga bituin. Ayon sa kanyang mga kalkulasyon, sa unang araw ng taglamig o taginit, ang araw ay dapat sumikat sa mga sulok ng templo, habang sa unang araw ng tagsibol, ang araw ay dapat sumikat sa gitna ng pintuan. Pero sa ngayon, hindi na tama dahil parang hindi na tugma lahat. Kung iurong natin ang maraming taon ng petsa ng pagkakatayo kumpara sa opisyal na mga tantiya, partikular sa 15,000 taon na ang nakalipas, perpektong nagtutugma ang lahat. Ito ay dahil noong panahong iyon, ang aksis ng mundo ay may ibang pagkakakiling kumpara sa ngayon. Ayon sa mga ortodoksong arkeologo, hindi naman daw mahalaga ang pagkakaibang ito. Ito raw ay resulta lamang ng pagkakamali sa pagtatayo. Pero ang solusyong ito sa problema ay tila minadali, lalo na kung titingnan natin ang isang particular na larawan na makikita sa pintuan ng araw. Dito, makikita natin ang isang hayop na may kakaibang itsura, isang hayop na tila may proboscis. Ang larawang ito ay maaring magpakita ng dalawang bagay. Una, isang elepante na matatagpuan sa Afrika, hindi sa Timog Amerika. Dapat nating tanungin kung paano nalaman ng sinaunang tao ang tungkol dito. Sa pangalawang kaso, maaring tumukoy ito sa Cuviero News, isang prehistorikong elepante sa Latin America na nawala mga 12,000 taon nang nakalipas. Pero gaya ng nakita natin, para sa opisyal na arkeolohiya, ang complex ay nagmula noong 500 AD o pinakamaaga ay 1,500 BC. Ang pagtatayang ito ay nakuha sa pamamagitan ng pagsusuri ng carbon, 14 na isinagawa sa ilang organikong labi na natagpuan sa lugar. Ngunit dinududa ito ng mga naniniwalang mas matanda ang lugar. Ang pagkakatuklas ng mga organikong elemento na mula sa panahong yon ay maaaring wala ring gaanong ibig sabihin, dahil alam natin na sakop ang lugar ng iba't ibang sibilisasyon na sunod-sunod na nagtayo rito. Tungkol sa petsa ng kompleks ng arkeolohiko, may magkakaibang opinyon, at tulad ng alam natin, hindi natin maaring tukuyin ang edad ng bato, kaya hindi natin matukoy ang eksaktong panahon kung kailan itinayo ang mga monolito. Pero, pwede nating subukan ang kakaibang paraan para maintindihan ang pinagmulan ng mga kamangha-manghang bagay na ito. Pwede nating tanungin ang mga lokal tungkol sa alam nila sa pinagmulan ng mga estrukturang ito. Ang mga unang nagtatanong sa problemang ito ay mga Kastilang manlalakbay noong ika-16, ika-12 at ika-17 siglo. Namangha sila sa mga gawaing nakita at tinanong ang mga lokal kung sino ang nagtayo ng mga estruktura. Sagot ng mga lokal, hindi sila o ang kanilang mga ama ang gumawa nito. Ngunit ang lahat ng ito ay bunga ng gawa ng mga Diyos. Partikular, inuugnay ng mga patotoo ang lugar kay Viracocha, ang Diyos na lumikha ng sinaunang lahi na pinagmulan ng lahat ng lahi. Si Viracocha ang isa sa pinakamahalaga at kagalang-galang na Diyos sa kulturang pre-Inca. Kinilalang lumikha ng langit at lupa. Sinasabing dumating siya isang araw mula sa dagat sakay ng bangkang walang sagwan. Si Viracocha ay inilalarawan bilang matandang lalaking may balbas, isang kakaibang katangian para sa mga Diyos ng katutubong Timog Amerika,
Asia, habil hindi tinutubuan ng balbas ang mga katutubo ron. Mas karaniwan ito sa pisikal na anyo ng lalaking Europeo kaysa sa Timog Amerikano. May nagsasabing maaring naimpluwensyahan ng mga Europeo ang paglalarawan kay Viracocha. Pero kung titingnan ng ilang estatwang konektado sa Diyos sa Pumapungku, mapapansin na tila may balbas din ang mga ito. Ito ay lubusang magpapasinungaling sa palagay na yon dahil ang mga estatwang ito ay itinayo maraming taon bago dumating ang mga Europeo sa kontinente ng Amerika. Sino ang Diyos na nagmula sa dagat at may kakaibang pisikal na katangian kumpara sa mga katutubo ng Timog Amerika? Mahirap lutasin ang misteryong ito pero maaring may pahiwatig mula sa mahiwagang inskripsyon. Noong dekada 60 sa lupaing malapit sa lawa ng Titicaca, nadiskubre ang isang bangang may mga misteryosong inskripsyon sa loob nito. Matagal nang misteryoso ang mga ito hanggang mabasa ng Amerikanong epigrapista na si Clyde Ahmed Winters ang mga ukit at makilalang Proto-Sumerianong karakter. Ang orakulong ito ay nagsisilbi para sa mga taong nais makamit ang kadalisayan at patatagin ang kanilang pagkatao. Ang banal na sinamu ay magpapalaganap ng kadalisayan, kapayapaan at pagkatao. Gamitin mo ang talismanong ito upang sumibol sa iyo ang karunungan at kapayapaan. Ayon sa mitolohiyang Sumerian, sinamu ang Diyosang Sumerian ng paglika. Sa Enuma Elis ng Babylonia, batay sa mitong Sumerian, sinamu ang pangunahing Diyosa ng dagat na lumikha sa langit, lupa at unang mga Diyos. Pero paano posible na makahanap ng mga inskripsyon sa Proto-Sumerian sa isang bagay na natagpuan malapit sa Lawa Titicaca na nasa humigit kumulang 4,000 metro sa taas ng dagat at libu-libong kilometro ang layo mula sa geographical na lugar kung saan ipinanganak at namuhay ang mga Sumerian? Sa mga opisyal na kasaysayang rekonstruksyon, imposibleng mangyari ito. Kung maniniwala tayong posible ito, dapat nating tanggapin na 3,000 taon nang nakalipas, ang mga tao sa Mesopotamia ay may koneksyon sa mga sibilisasyon sa kabilang bahagi ng mundo at vice versa. Ibig bang sabihin nito na mas marami pang paraan at yaman ang mga sibilisasyong ito kaysa akala natin? Kung babalik tayo sa Tiahuanaco, makikita natin ang isa pang napakakuryosong bagay. Sa mga pader ng templo, makikita natin ang isang serye ng mga inukit na ulo ng tao. Ang nakakakuryosong bagay at sa ilang paraan ay hindi maipaliwanag ay ang mga mukhang ito ay tila may iba't ibang katangiyang pisikal. Ipinapakita sa pader na yon ang lahat ng lahi sa mundo na nakakakuryoso dahil nung panahong yon ay walang ugnayan ang mga tao sa Timog Amerika sa iba. Kung ipagpapatuloy natin ang pagtingin sa serye ng mga ulo, hindi pa dito natatapos ang mga sorpresa dahil may isa tayong makikita na kakaiba na tila may mga katangiyang hindi matatagpuan sa alinmang lahi sa mundo. Nakakagulat na kamukha nito ang modernong paglalarawan ng alien. Sabi ng mga Inca, hindi silang nagtayo ng mga estrukturang ito, kundi minanalang nila ang mga ito. Hindi tinirhan ng naunang sibilisasyon ang mga lugar na ito. Naniniwala silang dito sa Tiahuanaco nilikha ng Diyos ng Inca na si Viracocha ang mga unang tao na kalaunan ay kumalat sa buong daigdig. Kung iugnay natin ang tradisyon sa kung ano ang maaari pa nating makita ngayon, hindi natin maiwasang mapaisip kung ang mito ni Viracocha ay bunga nga ba ng isang totoong pangyayari nung unang panahon. Ngunit ito ay nananatiling isang tanong na hindi natin kayang sagutin. Sa pagmamasid sa Pumapungku, mapapansin ang isa pang kakaibang bagay na nabanggit sa simula ng video. Sa pagtingin sa lugar, ito ay mukhang wasak. Ang malalaking megalito ay nagkalat sa talampas at ito ay nagdadala ng isa pang tanong. Anong nangyari sa sinaunang sibilisasyong ito? Una sa lahat, ang pagkawasak ng Pumapungku ay mas malala kumpara sa ibang bahagi ng Tiahuanaco. Ipinapahiwatig nito na mas matanda ang Pumapungku kaysa sa ibang bahagi ng lugar. May ilang mga mananaliksik na nagpalagay na ang Pumapungku ay winasak ng isang malakas na lindol na tila posible dahil madalas dumindol sa lugar. Pero kung pagmamasdan ng mabuti ang mga labi ng lugar, hindi gaanong kapanipaniwala ang palagay na ito. Ang mga megalith sa talampas ay mukhang mas naapektuhan na mapanirang pagsabog kaysa lindol. Isang bagay na napakalakas na kayang itapon ang mga megalith sa lupa at ikalat ang mga ito sa buong talampas. Lahat ng ito ay mukhang hindi tugma sa isang lindol kahit gaano pa ito kalakas. Ano kaya ang napakalubang nangyari sa Pumapungku? Walang tiyak na sagot, pero kung titingnan natin ang mitolohiya, baka may makita tayong palatandaan.
Naniniwala ang mga Inca sa isang malaking baha, tinawag na Unu-Unu Pachacuti o cataclysm ng tubig na naganap noon. Itinuturing ang kaganapang ito bilang isang paglilinis ng mundo ng mga Diyos, lalo na ni Viracocha. Matapos ang pagkawasak, nilikha muli ni Viracocha ang mundo, pinagmulan ng sangkatauhan at kaayusan sa Sansinukob. Alam naman natin, hindi na bago ang kwentong ito sa mitolohiya ng sinaunang sibilisasyon. Sa iba't ibang anyo at paraan, matatagpuan natin ito sa kulturang Sumerian, kulturang Ehipsyo at sa napakaraming iba pang kultura sa mundo na natalakay na namin sa mga naunang video. Isang sinaunang kwento ang tila nag-uugnay sa mga sinaunang sibilisasyon ng nakaraan. Ngunit hindi tama na sabihing walang ebidensya ang mga kwentong ito. Ang Pumapungku at iba pang lugar sa mundo ay bahagi ng serye ng palatandaan na, bagamat hindi tsak na ebidensya, ay nagtuturo sa isang partikular na katumpakan. Siyempre, lahat ng ito ay dapat tanggapin ng may pagdududa, pero ang balewalain agad ang direksyong itinuturo ng lahat ng palatandaang ito ay hindi lang mali, kundi taliwas din sa mismong pag-unlad ng kaalaman. Ngayon, interesado kaming malaman ng inyong opinyon. Isulat ninyo sa mga komento kung anong inyong palagay at kung nagustuhan ninyong video, mag-subscribe kayo sa aming channel para suportahan ang aming trabaho. Hanggang sa susunod na kwento.